Magandang araw po muli sa bawat isa. Magpapatuloy po tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoon Kristo, mga batas sa kanyang kaharian. At sa pagkakataong ito ay gagamitin natin ang Mateo 5:33 hanggang 37. Ulitin ko, Mateo 5:33 hanggang 37. Nawa po ay meron kayong mga ballpen at papel, ganun din na meron kayong Biblia para ma-check po ninyo ang ating mga talata. Pagkatapos din po ng pag-aaral ay magkaroon kayo ng discussion ng inyong grupo at patuloy na maging masaya sa inyong ginagawa. Ito po ang ipinapalagay na pangsyam na utos para sa atin. Ano kaya ang ating matututunan sa pagkakataong ito? Basahin ko po ang ating teksto sa wikang Ingles, pagkatapos ay babasahin ko pa rin sa Tagalog para magkaroon tayo ng mga idea kung ano ang ibig sabihin nito at kung ano naman ang utos ng Panginoon na nandirito. By the way, mga kapatid, ito po yung mga pangunahing itinuro ng Panginoon nung siya'y dumating dito sa lupa, at makikita natin na siya ay nagbibigay ng mga batas niya sa mga panahong yan, at ito ay batas sa kanyang kaharian. Mateo 5:33-37. Again, you have heard that it was said to the people long ago, do not break your oath, but fulfill to the Lord the vows you have made. But I tell you, do not swear an oath at all, either by heaven, for it is God's throne, or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. All you need to say is simply yes or no. Anything beyond this comes from the evil one. Basahin ko naman po sa Tagalog. Narinig din ninyong sinabi noong una ng inyong mga ninuno, huwag kang manunumpa ng walang katotohanan, sa halip ay tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihin, saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos, o kaya saksi ko ang lupa sapagkat ito'y kanyang tuntungan. Huwag din ninyong sabihin, saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mo ring ipanumpa ang iyong ulo sapagkat ni isang buhok ng iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sama-sama. So ano po ang ipinaparating ng Panginoon dito? Ano ang tila ipinag-uutos niya rito? Ang nakikita ko po rito o ang gawin nating pamagat ay ang pagiging totoo sa ating salita. Maging totoo sa salita. Sa Lumang Tipan, ang mga tao ay pinahintulutan ng Diyos na mangako at manumpa sa kanyang pangalan upang tiyakin na ang isang bagay ay isagawa nila. Sa Leviticus 19:12, ganito ang sabi, huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan ng walang katotohanan, sapagkat ito ay paglapastangan sa pangalan ko. Ako si Yahweh. So diyan po ay makikita natin na ang Diyos ay pinapahintulutan niya ang panunumpa sa kanyang pangalan. Yun nga lamang ay kinakailangan nila itong tuparin. Alam naman natin na ngayon ay nasa bagong tipan tayo, nasa New Covenant tayo, na ang ating pamantayan sa buhay bilang mga Kristiyano ay ang mga salita ng Panginoon Kristo. Ang gawain ito ay naging kagawian ng mga Israelita, yung panunumpa o pangangako na nanunumpa sa pangalan ng Diyos, at kalaunan ay hindi nila tinutupad ito. Kalaunan din ay ginagamit nila ito upang sa gayon ay manlinlang sa kanilang kapwa, upang dayain ang kanilang mga kapwa. Ngayon ay iniutos ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod na huwag nang manunumpa
upang maiwasan ang paggamit ng walang kabuluhan sa pangalan ng Diyos. Gayon din naman na upang bigyan ng diin ang huwag pagsisinungaling o kaya ay pagsasabi ng katotohanan. Meron po tayong katanungan dito para sa bawat isa. Ano ang nararamdaman mo kapag hindi tinupad ang ipinangako sa iyo? Ano po ang nararamdaman ninyo kapag hindi tinupad ang ipinangako sa inyo? Maaari po ninyong saglit na i-pause ang videong ito at alamin sa bawat isa kung ano ang kanilang nararamdaman kapag sila'y pinangakuan na hindi tinutupad. Maganda po yan sapagkat agad-agad ay nai-apply po natin ang ating mga natututunan. Magbabalik po tayo para sa tuluyang pag-aaral pa sa utos na ito ng Panginoong Jesucristo na maging totoo sa ating mga salita. Bakit ipinagbawal na ang panunumpa? Number 1, upang maiwasan ang pagsisinungaling. Ang pagsasabi ng kasinungalingan ay isa sa mga kinamumuhian ng Diyos. Lalong pinagtibay ito ng isama sa 10 utos. Huwag kang magsasalita ng kasinungalingan o huwag kang sasaksi ng anumang kasinungalingan. Exodo 20:16. Ang pagsisinungaling ay kalimitang pag-iwas sa pananagutan o kahihiyan na nakakaepekto sa iba. Maaari itong ikapahamak ng iba dahil na rin sa ating mga pananalita. Number 2, pananagutan ng sinuman ang lumalabas sa kanyang mga bibig. Sinabi ng Panginoon sa kanyang salita sa Mateo 12:36 at 37. Pakinggan po ninyo maigi. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhang kanyang sinasabi, sapagkat ikaw ay mapapawalang sala o parurusahan batay sa iyong mga salita. Diyan ay makikita natin na darating ang panahon na yung mga sinasabi natin sa ngayon ay gagamitin sa paghatol ng Diyos. Kaya't kung tayo ay nagsasalita, una, ng walang kabuluhan, ginagamit ang pangalan ng Diyos sa walang katuturan, pananagutan po natin yan. Ganon din naman ang kasinungalingan. Mamaya ay magbabasa ako sa inyo ng talata at ipakita ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, ang pagsisinungaling ay isa sa mga magpapahamak sa marami. Huwag nating hayaan na ang pagsisinungaling o pagsasabi ng walang katotohanan o hindi pagtupad sa anumang ipinangako ay maging dahilan upang tayo ay mapahamak. Ganito pa ang sinabi sa Kawikaan 18:21. Ang buhay at kamatayan ay sa dila na kasalalay. Yan po, makikita natin na napakaliit ng dila. Yan ay sinabi rin sa aklat ng Santiago, subalit maaari nitong dalhin ang tao sa kapahamakan. Number 3, galit ang Diyos sa mga hindi tumutupad sa kanilang mga pangako. Ulitin ko po yan. Galit ang Diyos sa mga taong hindi tumutupad sa kanilang mga ipinangako. Maganda po ito mga kapatid sapagkat ang daming Pilipino ay upang maiwasan ang kanilang pananagutan sa pagkakataon ay gumagamit sila ng pangangako na hindi nila pinag-iisipan maigi. Akala nila makaiwas lang sila sa sasabihin ng tao ay okay na. Hindi nila alam na ito pala ay naitatala ng Diyos at sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng bawat isa. Pero kung babasahin natin ang sinabi ng mga ngaral sa Ecclesiastes, tingnan po natin ang ating mga Biblia. Ito po ay napakaganda sa Ecclesiastes chapter 5 verse 4 to 6. Ecclesiastes chapter 5 verse 4 to 6. Basahin po natin. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo ito agad. Hindi siya nalulugod sa mga mangmang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Ano po ang tawag ng Panginoon sa mga
nangangako at hindi tinutupad, ang tawag niya ay mangmang. Ang ibig sabihin ng mangmang, ang mangmang ay hindi niya kinokonsidera ang magiging kalalabasan nito o kaya ang kabayaran ng kanyang ginagawang pangangako. Sabi pa niya, kaya tuparin mo ang anumang ipinangako mo sa kanya. Mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa sa mangangako ka at hindi mo tutuparin. Ulitin ko po yan, maganda po yon na ikintal natin sa ating mga kaisipan. Mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangangako ka na hindi mo tutuparin. Huwag mong pabayaan na magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo, sa ganyan galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon ay hindi kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Diyan po ay makikita natin ang tuwirang sinasabi sa lumang tipan at ako'y naniniwala kaya ito ay patuloy pa rin na dinala ng Panginoon sa kanyang mga pananalita ay dahil hindi po nagbago ang pamantayan ng Diyos pagdating sa pangangako ng hindi tinutupad. So, tingnan po ninyo kung anong sinasabi ng Diyos diyan na galit ang Diyos. Hindi niya sinabing galit lang. Hindi. Galit na galit ang Diyos sa mga taong nangangako na hindi nila tinutupad. Ang ating pang-apat, ganito, si Satanas ang ama ng kasinungalingan. John 8:44, ang diablo ang inyong ama. Siya'y sinungaling sa simula pa. So makikita natin na ang diablo ay sinungaling. At imposible naman para sa Diyos ang pagsisinungaling. Hebreo 6:18. Now, marahil ay may mga katanungan kayo sa inyong sarili o nais niyong itanong sa akin sa pagkakataong ito. Paano yung white lies? Ang white lies ay kasinungalingan pa rin. Paano kapag may hinahabol at nais patayin ng ang taong yon at pumasok sa bahay mo? Sasabihin mo ba na nandito siya? Ang sasabihin ko ay depende. Pero kung nakikita ko na nanganganib ang kanyang buhay sa mga kamay ng mga humahabol sa kanya, ay sasabihin ko wala siya rito. Bakit po? Sapagkat ang Diyos ay pinapahalagahan niya ang buhay. Kung maalala nyo naman si Rahab, ang prostitute sa aklat ng Josue, sa 2 kabanata, siya ay nagsinungaling para itago ang mga tiktik na ipinadala ni Joshua doon. At alam po ninyo, nangibabaw na nakita ng Diyos ang kanyang proteksyon sa buhay kaysa doon sa kanyang pagsisinungaling. Gayunpaman po, nawa ay huwag nating isipin lagi ang bagay na yan na pwede palang magsinungaling sapagkat katulad ng ating napakinggan, si Satanas ay ama ng kasinungalingan at ang sinumang sinungaling, ang diablo ang kanyang ama. Kapag inalis natin ito sa ating kaisipan at ayaw nating magkasala sa pagsisinungaling, ang Diyos ay gagawa ng paraan at iingatan tayo na darating sa ating buhay na tayo'y subukin sa ating mga pananalita. Narito ang mga ilan sa dahilan ng pagsisinungaling ng mga tao sa Biblia. Tingnan natin at sa tingin ko ito pa rin ay nagaganap sa ating kapanahunan, mga dahilan kung bakit ang isang tao ay nagsisinungaling. Number 1, takot. Takot ang isa sa mga dahilan kaya ang mga tao ay nagsisinungaling. Halimbawa, ang mga bata ay nakakapagsinungaling dahil sa takot nila na mapalo. So diyan ay makikita natin kaagad. At minsan naman ay mga matatanda. Maalala niyo ba si Abraham nang siya ay pumunta sa Ehipto dahil sa taggutom na naranasan niya doon sa lupain ng Kanaan. At nanganib ang kanilang mga buhay pero wala silang magagawa. So sila ay nagpunta doon sa Ehipto. Para maiiwas ang kanyang sarili, ay sinabi niya na si Sarah ay kanyang kapatid. Alam po ninyo, totoo naman na kapatid niya si Sarah sa ama, subalit yan po ay sa kanyang kaibuturan ng puso ay alam niyang kasinungalingan at alam ng Diyos na
pagsisinungaling ito. At sinabi ng Diyos na nagsinungaling si Abraham. Tingnan po ninyo ang katotohanan ito. Dahil diyan ay nagkaroon ng pagkakataon na kunin ng hari ang asawa ni Abraham. Iniligtas man siya sa pagkakataong yan, ngunit alam natin na kalaunan ay may bunga ito sa kanyang buhay sapagkat si Isaac ay naging sinungaling din. So naganap po na yung bagay na yon ay meron pa ring bunga sa buhay ni Abraham. Pangalawa na dahilan kaya nagsisinungaling ang tao bukod sa pagkatakot ay yung kanyang pagmamataas, pride. Bakit nagsisinungaling ang tao? Sapagat nais niyang makakuha ng magandang reputasyon sa mata ng iba. Ayaw niya na siya ay ma-embarrass. Yan po ang kadalasang dahilan kaya maraming tao ay nagsisinungaling. Maging mga Kristiyano, huwag nating gawin ang bagay na yan. Kaya sinasabi ng Biblia na bawal ang kumuha ng papuri sa sarili. Hayaan natin na ang Diyos ang mag-ingat sa ating reputasyon at basta magsabi tayo ng katotohanan. Makikita natin sa kwento sa Biblia, sa Aklat ng Gawa, na dalawang mag-asawa ang nagbenta ng kanilang ari-arian para gawin din ang ginagawa ng mga iba. Subalit ang mag-asawang ito, si Ananias at saka si Sapphira, ay nag-usap para itago ang bahagi ng kanilang pinagbentahan at palabasin na yun yung ibibigay nila o ilalagay nila sa paanan ng mga apostol ay yun ang kabuuan ng kanilang pinagbentahan. Subalit ang banal na espiritu ay nangusap kay Pedro na leader ng iglesia doon at ipinaalam sa kanya ang ginawa ng mag-asawang ito. Sinabi ni Pedro kay Ananias, sabihin niya ang katotohanan o aminin niya ang katotohanan na nagtago sila ng bahagi, subalit hindi niya ginawa ito. Kaya't sa panahon na yon na nakatayo si Ananias sa harapan ni Pedro, ay pinatay ng banal na espiritu si Ananias. Kalaunan ay dumating din ang kanyang asawa na hindi niya alam na inilibing na ang kanyang asawa, si Sapphira. At siya rin ay binigyan ng pagkakataon para sabihin ang katotohanan tungkol sa kanilang ibinigay na pera. At alam po natin ang ginawa ni Sapphira na sinabi rin niya na yun nga lamang ang kanilang napagbentahan at dahil din doon, agaran din siyang pinatay ng Diyos o ng banal na espiritu sa pagkakataong yon. Mababasa yan sa Gawa 5:1-10 naway basahin po ninyo. Makikita natin na kalimitan ay nakakapagsinungaling ang tao dahil sa kanyang pagtatakit sa kanyang reputasyon. And that is pride. Pride is very dangerous. Ang daming mga tao ay malalaki ang pride. Sinabi ko pong malalaki sapagkat lahat ng tao ay may pride. At depende nga lang sa kanya kung nais niya itong unti-unti ay mawala sa kanya. Alam po ninyo, nais kong sabihin nito, ang pride ang unang kasalanan sa langit ng magnais ang diablo na pantayan ng Diyos. Ang pride din ang dahilan kaya nagnais si Adan at si Eva na pantayan ng Diyos at kung ano-ano pa. Subalit makikita natin sa ating kapanahunan, ang pride ang magdidikta sa distansya natin sa Diyos. Kung gaano kalaki ang pride ng tao, ganun din kalayo ang Diyos sa kanya. The more na ito ay nababawasan sa atin, the more na unti-unti ay parang ang distansya natin sa Diyos ay napapalapit. God opposes the proud, but give grace to the humble. Nangangahulugan yan na nagpapakita na ang Diyos ay nalulugod sa kapakumbabaan na hindi siya nagmamataas. Ang tao, binibigyan siya ng biyaya ng Diyos para sa kaligtasan sa pride. Ang pangatlo natin na dahilan kung bakit nagsisinungaling ang tao ay kasakiman. Kasakiman, pagnanais na mapasa kanya ang isang bagay.
Dinaya ni Jacob ang kanyang ama upang makuha ang bigkas ng pagpapala. Alam natin ang bagay na yan. Dahil dito ay binantaan siya ng kanyang kakambal na si Esau na patayin. Nahiwalay siya sa kanyang pamilya ng matagal at doon siya ay nagkaroon ng asawa. Pero alam natin na kalaunan, siya ay dinadaya-daya din ni Laban, ang kanyang tiyuhin. At yan ay dahil sa kasakiman. Pero ang punto natin dito, itong pinili ng Diyos na si Jacob ay pinagbayad din niya sa pamamagitan ng mga pandarayang ginawa sa kanya. Yung kanyang pagsisinungaling ay nagbunga ng matagal, pagsisinungaling ng dala ng kanyang kasakiman na makuha ang bagay at hindi niya hinintay ang pagkilos ng Diyos. Kasakiman din ang dahilan kung kaya't maraming kasinungalingang ginagawa si Judas. Kung titingnan ninyo ang buhay ni Judas, ay matagal na siyang nandadaya sa kanyang hinahawakang pera ng grupo kasama nila ang Panginoon. At makikita natin diyan na lagi siyang nagsisinungaling dahil sa bagay na yan. Ang pagsisinungaling ay ginawa rin ni Amnon dahil sa masamang pagnanasa ng laman. Kaya ito ay magandang aral sa atin, na kung ang isang lalaki ay nagkakagusto sa isang babae, alam natin na kahit buwan ay kaya niyang ipangako. Pero maging maingat tayo diyan. Sa tingin ko, hindi lamang mga lalaki kundi mga babae na sila'y nagsisinungaling dahil sa pagnanasa. Sa totoo lang, kung titignan natin ang ating kapanahunan, ay nakikita ko na tila mas malala ang mga babae pagdating sa bagay na yan. Hindi ko po alam, pero yan po ang obserbasyon ko na mas magaling magtago ang mga babae ng kasinungalingan. Paumanhin po, hindi lahat ng mga babae, pero yan ang obserbasyon ko sapagkat ang isang lalaki kung siya ay matapang natanggapin ang katotohanan at hindi niya iniingatan ang kanyang reputasyon sa pamamagitan ng pagsisinungaling, ganun din naman siguro ang babae, pero yan lamang po ang obserbasyon ko. At yan ang dahilan niyan ay dahil sa masamang pagnanais o masamang pagnanasa. Ang sagwa po mga kapatid, para makita po natin na parang kapag ka ang babae nangunguna sa bagay na ganyan, parang obvious na masagwa. Ewan ko lang kung sa lalaki, pero sa mata ng Diyos, pareho lang po yan na talagang bawal ang magsinungaling dahil meron kang nais makuha, ito man ay sexual, ito man ay bagay na iba, pero yan ay dahil sa pagnanasa. So, takot ang dahilan kaya marami nagsisinungaling, pride ang dahilan kaya maraming nagsisinungaling, dahil din sa kasakiman, kaya maraming nagsisinungaling, at dahil sa masamang pagnanasa, kaya maraming nagsisinungaling. Darako tayo sa ating mga pangwakas na katanungan para ma-evaluate natin ang ating mga sarili. Ito po ang unang katanungan. Nalalaman mo ba na ang laman ng iyong puso ay siyang lumalabas sa iyong bibig? From the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung punong-puno ng mga bagay na hindi tama ang puso ng tao, lalabas at lalabas ito sa kanyang bibig. Maliban na lang kung siya'y magsisinungaling. Para pagtakpan yon, kailangan niya magsinungaling. Nalalaman mo ba na sa iyong pananalita ay maring malaman kung sino ang iyong ama? Sa iyong pananalita ay maring masasabi natin ang Diyos ang kanyang ama sapagkat matapat siya sa kanyang pananalita. Pero kapag ang isang tao ay sinungaling, kahit pa siya ay nagsasabing Kristiyano, sasabihin sa kanya ng Panginoon, ang dyablo ang iyong ama, siya ay sinungaling na simula pa at hindi matatagpuan sa kanya ang katotohanan. Pangatlo, ano ang mga ipinangako mo sa Diyos at sa ibang tao na hindi mo pa tinutupad? Paano mo isasakatuparan ang mga ito?
Isipin po ninyo, baka meron kayong mga pangako sa Diyos, baka sinabi mo, Lord, I will give you everything. By the way, mga kapatid, yung mga kinakanta natin sa linggo, ang dami nating sinasabi diyan na magaganda sa Diyos. Naobserbahan ko po ito sa mga kanta. Siyempre naman, yan ay expression na sinasabi natin sa Diyos, pero hindi ba ninyo alam na yan ay accountability natin, na yung mga papuri sa ating mga bibig o mga kanta-kanta natin ng magaganda na hindi totoo sa ating buhay, kasinungalingan sa Diyos. Pero ito po ang isang bagay na karamihan sa mga kumilala sa Panginoon, sa panahon ng kanilang kaalaban ng pag-ibig o kanilang pananampalataya, ay naipapangako nila lahat sa Diyos. Kalaunan ay nakakalimutan ito. Alam kong maraming Kristiyano ay nangakong paglilingkuran nila ang Diyos, ibibigay ko ang lahat sa Diyos, subalit nagagawa ba nila? Yan po ay katanungan sa atin. Ito ang aking panghuling pananalita. Ang Diyos lang ang nakakapagbago sa iyong puso at dila. Kung nais mong baguhin ka ng Diyos at hindi ka mapahamak dahil sa iyong mga pananalita, ang Diyos lang ang may kapangyarihan para baguhin ang iyong dila at hindi ka masadlak sa kasalanan ng pagsisinungaling. Bago ako manalangin, ay nais kong sabihin sa atin ang sinabi ng Pahayag 21:8. Subalit malagi magkasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling. Tingnan niyo po kung anong mga sinabi ng Panginoon na nakalinya sa pagsisinungaling at duwag. Yung duwag, ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Yung sinungaling ay itinatago niya ang katotohanan. At siya ay inilinya ng Diyos sa mga mamamatay tao, mga mahahalay na tao, mga mapakiapid na tao. At ang sinasabi niya, silang lahat ay ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asupre. Mari kang manalangin sa Diyos sa pagkakataong ito at sabihin mo sa Kanya, Panginoon, alisin niyo sa akin ang dilang mapanlinlang, ang dila at pusong may pagkasinungaling. Ang Diyos ay nakalaan ang Kanyang tulong para sa mga nagpapakumbaba na hinahanap ito mula sa Kanya. Magandang araw po, sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama. God bless po sa bawat isa.